We are very thankful sa paghatag sang tinion sa aton subong nga aga sa piyak nga Lunes nga adlaw sa medyo masako ang tanan nga opisina si Attorney Johnny Dabuco mga biyan ang Regional Director sang Commission on Human Rights 6 mga kapuso. Director Dabuco, live ka on air and online diri sa GMA Super Radio Iloilo. Director, mayong aga gid sa imo. Good morning sa atong tanang listeners. May aga man sa imo, Jonathan. Salamat gid attorney sa imo nga tinion, sir. We already learned that CHR6 will be conducting also their motu proprio investigation relative sining natabo to nga kaso sa Banwasang Pabiya, no? Ang una tong pag according sa CIDG operation nila kontra sa illegal nga armas including certain mark kagang ining medyo nanging kontrobersyal ang kay Stephanie bingod illegal man nga armas pero it came out lately nga wala gali sa minadakpan nga armas yet. She was arrested in a manner nga nagtublag dito sa Kagarot, no? Anong plano sang CHR diri saan ma-start ang aton motu proprio investigation, Attorney Dabuco? Ang Commission Human Rights Agency start na last week Okay. sang iyang investigation. Attorney, you may you may withheld yan sa mga hindi pa pwede naton i-divulge on the air kung makaapekto sa inyo. Pero ano mang tutok sa aton nga investigation, Attorney Dabuco? Ang pinaka-prime objective is to determine kung may human rights violation. Okay. And then kung ang ebidensya enough to file or to recommend the filing of administrative or criminal case, di amo nang himo namon. Okay, sige. So duwagin ni ka case, duwagin ni ka insidente ang ginaimbestigaran sa subong sang CHR6, Attorney Dabuco? RD? Yes, sir. Okay. Kung nataon natin, mag-connected sila nag-aangot man sila. Sige. Gina-claim abi director sang sa DD6 nga legitimate operation. So, but that doesn't justify everything. Kaya depende sa kung paano nilagyan patuman ang ila ginahamba nila nga legitimate operation, no? Director Dabuco? Yes, ang kwaon ginaton din yung ilang statements man. Kag anong justification nila sa ilang action. Okay. Amo na ganing makatasa sa investigation para ma-comply man nato ng ginatawag ng due process. Pamatihan nato na rin sila or kwaon nato na statement para mabalantaman kung anong rason justified bala or may lapses sa ilang operation. Sir, have you got in touch already? Have you gotten in touch already sa duwa ni ka mga nanging subjects sang operations sang CIDG? Are they willing also to cooperate sa aton nga mga investigator, Director Dabuco? Wala ko pa makuha ang statement or ang sapat sa aton nga investigator. Pero last week mo gina ang ilang pinakaunang gin-try nga makontak ang mga personalidad o mga alleged victims. Okay. Sir, would there be a problem kung na medyo hesitant, natahap ang mga concern ng mga persona nga magpagwa sang statement, Attorney? Manami kita na kung may mga statement sila. Kay sila ang pinaka-the best nga witness dito. O galing kay may other pieces of evidence man kita nga pwede magamit. Yes. Okay. So may mga other witnesses man dito. May CCTV footage, kasi may mga video footage. So hopefully kung makontakid man kag hatag statements ang mga biktima, mas manami gid kay mas mabaskog ang aton investigation. Yes. Kag mas reliable magita ang aton nga magadar ng ebidensya. Although we're really hoping nga mag-cooperate ini mga natungdan, especially kung nakita nila nga maging lapas sa ilatawanon nga kinamatarong, if they opt not to really cooperate, bangod sang kahadlok, may mga apprehension, anong epekto sini sa posible nato nga pagpasaka sang kaso kung may makitaan di man kita nga mga human rights violation? Ang epekto din na medyo mabulubod la igawa. Kiti ang ibang mga ebidensya
mali circumstantial. Oo, yes. Yes. Pero that will not prevent us sa pagkanlagan ng investigation pag-gather man sa mga necessary evidence. Oo. Sir, between the two cases, medyo mas kontrobersyal tong iyasang babae ang naulihing kaso ang kay alias Steph. Mangod nga medyo nagkinagubot pa at that time sa isa ka matawo nga lugar, no? Wala man sing may na-consummate nga operation kontra illegal armas, no? Pero gindala gyapon ang subject sa nga ginbalik ini kuno tong gabi according sa report. Dira pala nga point, may mga nakit-an nga mga kausa ang CHR para padalman ini, no? Attorney Dabuco. Amo na nga mga circumstansya ang nagtulod sa aton nga dapat magkandak investigation. Oo. Kay daw may mga nakita kita nga mga questionably bala. So kinanglan siguro masabat kina kag kon kinanglan gid man nga i-file ang necessary nga kaso. Oo. Basta ang CHR ya more sa possible human rights violation kay I think ang National Police Commission abiso mo nagakandak man sang ila kaugalingong investigation especially on the administrative aspect, no, sa police procedure naman niya, no? Attorney Dabuco. That's correct. Kaya ang administrative yagin na yan sa Napolcom. Okay, sige. Pero ang base may criminal pa. Oo. Pero again, ang amon nga mayor na kinalantaw is whether or not may human rights violation. Oo. Attorney, did you give any timeline nga matapos lang ining investigation sa inyo nga mga investigator, Director Dabuco? As soon as possible, pero sa amon yang rules and procedures, 120 days ang maximum sa pag-investigate sa mga kaso sa amon. Kung pwede makapangayo extension for 30 days, pero ina mga magid ka komplikado nga kaso lang. Okay. So ang atong ginalantaw mas earlier, mas matapos ini, mas maayo sa hindi lang sa victims, para ban sa alleged na respondent. Okay. Para nga tikon wala gid man sang violation, klaro. Kung may violation, we will file the case para tagaan pa gid sila sa oportunidad na magsabat. Okay, sige. Attorney and Regional Director Johnny Dabuco sang SACE Region 6. Salamat sang sining update. Salamat sining tinion. Attorney, mayong aga gid sa imo. Mayong aga man, Jonathan, kag mayong aga liwat sa tontan. Good morning, sir.